Alright! Good day everyone! Ako po si Sir Ivan at welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, before na mag-start, pasalamatan muna natin ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at ang mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa, mga OFW, na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? So before nag-vlog si Sir Ivan, napunta ako doon sa isang DDS vlogger na si Bisdak. Doon sa kanyang intro mga kababayan, abay gumawa sila ng poll. Yung poll na kung saan meron kang sasagutin doon kung agree ka ba or hindi mga kababayan. Ang napag-usapan nila doon, yung tungkol sa inilabas na survey rating or trust rating survey ng Pulse Asia, na kung saan nakita natin na mababa ang nakuhang trust rating ni BBM at saka mataas yung trust rating na nakuha yung BP na walang trabaho mga kababayan. So doon po sa poll na ginawa ni Bisdak, nagtanong siya kung agree ba daw sila mga kababayan, kung agree ba daw sila sa nakuha na survey rating, trust rating ni Bangag daw mga kababayan. Kasi ang ginamit niya na word, Bangag, itong si PBM. So siyempre nakita natin doon na medyo maraming nagboto doon na agree sila. Kasi nga balwarte nila mga kababayan. Ngayon, riresbakan natin. Gagawa tayo ng question and answer dito. Hindi poll, kundi question and answer. Itatanong natin, kung may nakita ba kayo na naitulong itong si Sara sa bansa natin? Or ano ba ang naitulong ni Sara Duterte dito sa bansa natin mga kababayan? Para makita ho ng mga DDS na nandito sa ating channel, para makita nila ang inyong sagot mga kababayan. Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay. So kahapon mga kababayan ko, di ba napag-usapan ho natin yung tungkol sa NCAP, na yung ipinatupad ng taga MMDA na kung saan maganda talaga ang naidulot sa traffic ko mga kababayan, sa traffic natin. Kasi nga tumino yung mga kamote riders dito sa Pilipinas. Yung NCAP, di ba nag-start yan kahapon, yung No Contact Apprehension Policy, na hindi na kailangan nalalapitan po ng enforcer o taga MMDA yung mga pasaway na mga riders, kundi automatic na merong penalty na papasok sa kanilang system mga kababayan, at direct yun sa kanilang license, or kung sila man ay trabaho sa isang kumpanya mga kababayan, doon diretso ang kanilang penalties sa kanilang kumpanya. Alam nyo ba na maganda tingnan kaninang umaga mga kababayan? So ito pong sample natin. So itong sample natin mga kababayan, na kung saan ang ganda naman pala at saka kayang-kaya naman pala mga kababayan na magkakaganyan ang ating traffic. Diba? So, ibig sabihin, epektibo ang ginawa na pag-re-implement ng NCAP mga kababayan. Kasi nga sa panahon po ni Digong, yan po'y pinastop. Alam niyo ba na hindi po umabot ng ilang buwan mga kababayan, pinastop ho yung NCAP na yan. Hindi natin alam kung ano yung rason ni Digong kung bakit niya pinastop. Pero according po sa mga articles na nabasa natin, marami kasi nireklamo ng mga motorista. So natakot itong si Digong kasi nga pagdating po ng halalan ng 2022, kasi di ba inimplement nila ulit sa 2021 ba yun, saka 2022 mga kababayan, pinastop kasi yan ni Digong. Kasi nga, para hindi magalit sa kanya yung mga motorista. Para makuha niya yung sipat niya at saka iboboto itong si Lustay mga kababayan, itong si Sara Duterte. Pero sa panahon ni PBM, ni-re-implement ulit. O di ba ang ganda ng epekto mga kababayan? Kasi nga, ang kailangan po ng bansang Pilipinas, ang kailangan talaga po ng ating bansa, disiplina sa ating sarili. Disiplina, sumunod sa batas ng trapiko mga kababayan. O di ba ang ganda talaga tingnan? Sana ganyan lagi. Sana hindi po ipapastop itong NCAP mga kababayan. So ngayon, ang mga DDS naninibago. Kasi nga, sanay na sanay sila mga kababayan doon sa kaguluhan. Sa panahon ni Digong, maraming gulo. Nasanay sila na sumunod na po sa batas
sa batas trapiko ito mga kamote riders. Ngayon, sinisiraan pa rin po mga kabayan. O di ba, magonggong talaga eh. So, karagdagan po sa mga good news. Kasi nga, di ba, nakita ho natin yung podcast ni PBBM na kung saan siya po in-interview ni Katonying mga kabayan. At saka, nasabi niya doon ni PBBM, gusto niyang ipapa-implement kaagad as soon as possible, impronto, na gusto niya yung police, meron pong police visibility sa mga kalye-kalye natin mga kabayan. So ito na po ang ginawang hakbang ng ating kapulisan. For more details, let's watch this. Tuloy-tuloy ang binibigay nating serbisyo publiko, partikular itong paglalagay natin ng pulis sa lansangan. Direktiba din ng ating presidente na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Siyempre, ng ating RDNCR2 na walang iba kundi si Police Major General Anthony Aberizo. Anong inspirasyon na mensahe mo na dapat malaman ng ating mga kapulisan na dapat paigtingin pa nila at palakasin at iwasan yung pagsi-cellphone, dapat maging maayos ang pakikitungo sa ating mga mamamayan, sir? In fact, aside from the police visibility na ginagawa natin in the area of Manila, Pasay, Pasig, Makati, and Taguig, magdadagdag pa tayo na a minimum of 350 personnel dedicated for police visibility. So just this afternoon, nagpatawag ako ng meeting to ensure that all office personnel performing administrative duty, we will send them out from the office to perform or to render up police visibility in selected areas. Kasama din yung mga nasa office, mag-render din sila ng duty, sir? Yes, lahat ng personnel, nobody is exempted, including me and all officers, all commissioned officers. At least 2 hours, they will render duty for police visibility. They should be visible to the public as the desire of our personnel. So sir, baka may mensahe ka sa ating mga kapulisan na wag mag-cellphone, mag-text, at pag may lumapit, dapat action ng kagad para sa ganun ay mas mabisa yung serbisyo publiko natin sa lansangan, sir. Yes, lahat ng personnel natin to refrain, of course, from using cellphone during police visibility duty nila, and of course, observe the basic from wearing uniforms and in dealing with the public. So dapat maging presentable tayo at maging maayos ang pagkikitungo natin sa mga publiko, especially yung mga nangangailangan. Kapag nakita natin na may tao na dapat maging approachable tayo. Hindi lamang yung sa krimen, no? Nandun tayo upang ma-prevent ang pwedeng mangyaring krimen doon sa lugar kung saan nakikita tayo. Ang pagpigil natin ng krimen ay malaking bagay para sa publiko. Na ma-feel nila na sila ay ligtas anumang oras habang nakikita tayo dyan sa lansangan. Sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. O, di ba? Unti-unti na nating naramdaman yung panggil ni PBBM. At saka yan po maganda makabayan. At sana hindi lang po selective area ang kanilang pupustingan ng mga kapulisan natin. Lahat ng lugar makabayan. Kasi hindi naman yan pipiliin, hindi ho pumipili ng lugar itong mga kriminal. Meron at meron talaga. At saka sana rin po na makipag-coordinate yung LGUs, yung local government makabayan, para maging epektibo. Kasi di ba, kapag dyan sa lugar kasi, na hindi masyadong maraming or walang masyadong maraming pulis makabayan, dapat naman kasi yung local government magre-request sila doon sa region na sila po itatawag doon kung sino mang chief na nandun, saka sabihin nila na sir, sana papadala mo kami dito ng extra na makapulisan natin. Kasi nga para po maging safe yung lugar.
dapat ganyan. Dapat makipagtulungan yung local government mga kababayan. Parang ayudahan nila or bibigyan nila ng suporta mga kababayan. So, kapag mangyari yan, marami na po mga polis dyan sa lugar natin mga kababayan at saka nagkalat na, meron nang makita natin, talagang masabi natin na meron na pong police visibility ang lugar natin. Well, much feel safer tayo mga kababayan. Okay? So, at least na medyo bumabanda rin po ng mataas yung mga krimeng mangyayari sa ating lugar. Okay? So, good job po sa ating gobyerno. Kung hindi pa nagsalita si PBBM, di ba? Kasi nakikita na po ngayon ng kapulisan natin ng mga uniform personnel na medyo nainis na, nagalit na si PBBM. So ngayon, sila po ay sumugod ang kapulisan natin doon sa iba't ibang lugar mga kababayan. And also, nadaanan ko kanina sa balita, pati po yung Davao City, dumami po yung pulis mga kababayan. Well, doon kasi yun po sa isang netizen. Hindi natin alam, hindi tayo sure kung bakit dumami yung pulis doon. Ngayon, before nag-vlog si Sir Ivan, nakita ko doon sa post ng isang netizen na dumami daw yung pulis doon sa Davao City. Hindi natin alam kung ano ang plano nila o anong mangyayari doon, pero dumami ang pulis doon mga kababayan. Okay, so 4 tayo. Pag-usapan natin itong tungkol kay Harry Roque mga kababayan. Kasi kanina, di ba, mayroong interview si DOJ Secretary Crispin Remulla mga kababayan. According sa kanya, na kanila pong na-discover na meron ba lang 2 to 3 Philippine passport na hawak itong si Harry Roque mga kababayan. 2 to 3 passport. Itong si Harry Roque, di ba, tingnan nyo, pinaghandaan talaga mga kababayan. At saka sana, imbestigahan po itong taga DFA. Kasi hindi naman yan marirelease mga kababayan without the help of DFA. Di ba? Kung totoo yan, na meron pong 2 to 3 passport na hawak itong si Harry Roque, dapat managot dito itong DFA. So yun po ang sa balita kanina mga kababayan. According po sa post ng Billionario News Channel, breaking, the DOJ confirms that Harry Roque holds 2 Philippine passports. A reason why no travel alerts were triggered. The agency notes that the passports may have slight variations, such as in the middle or second name. So according po sa kanilang statement mga kababayan, probably daw yung ibang passport na hawak ni Harry Roque, merong ibang pangalan doon. Or baka ginamit po ang kanyang middle name at saka dito po sa isang passport wala mga kababayan. So merong iba-ibang name na nandun. Kaya nakapag-generate ng iba't ibang passport itong si Harry Roque. So malamang sa malamang, noon pa mga kababayan, meron na siyang hawak. Baka siguro sa panahon po ito ni Digong. Kasi nga hawak na hawak nila yung DFA mga kababayan. Kasi nga kapag ngayon pa yan ginawa ni Harry Roque, kahit lagakan pa yan ng sangkatirbang pera mga kababayan, mahirapan talaga si Roque. Kasi nga, loyal na loyal kay PBBM yung ahensya natin. Meron talagang magsusumbong niya mga kababayan. So dahil yan po na-discover ni DOJ Secretary Crispin Remulla, malamang nangyari yan sa panahon po ni Digong. O diba, tas ngayon napalusot si Roque mga kababayan. Diba meron pong vlog kanina itong si Roque na fake news daw. Tapos nawagan siya sa kanyang mga oto-oto na mga supporter na wag daw maniwala sa ibinalita ng mainstream media. Fake news na mga kababayan. Baka siguro nakalimutan ni Harry Roque na meron siya sinabi noon na meron na ho siyang, meron siyang dineclare o meron siyang sinurrender doon sa Netherlands mga kababayan kasi nga sa kanya pag-apply ng asylum. Merong isang Philippine passport na kanyang dineclare at saka sinurrender doon sa Netherlands mga kababayan. At meron rin pong balita noon na meron kasing issue ang passport ni Harry Roque na yung blank page. And also, meron pong isa na issue mga kababayan, yung passport ni Harry Roque. Ibig sabihin, parang 2 to 3 talaga yung hawak na Philippine passport nitong si Harry Roque. Pero yung sa asawa ni Harry Roque mga kababayan, hindi yon papakialaman. So yan po ibanalita kanina. According sa balita, na passport ng asawa ni Harry Roque di gagalawin. So sabi dito, sinabi ni Department of Justice DOJ Undersecretary Raul Vasquez na hindi gagalawin ng mga otoridad ang passport ng asawa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. So hindi gagalawin yung passport ng kanyang asawa mga kababayan. So i-follow up natin
insert natin tungkol po sa plano ng taga CIDJ na mag-request na ng red notice Interpol mga kabayan. Ito ang sinabi ni General Torre. May tugon na ho ba ang Interpol dito nga po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? They're still in the process of evaluating the request. Pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimpleng case yan na napakasimpleng process lang yan because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa iba-ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tugon doon po sa ating request? Well, wala tayong timeline para dyan. Pero hindi naman tatagal yan, ma'am. Anytime yan, lalabas yan at magkakaroon ng approval niya. Kailan mo Especially na meron na namang move ang ating DFA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun. Speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information. Nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa mainstream media Yes. na nirequest na rin ng DFA because that's one of the things that priority ngayon para ma-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol Red Notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi is a platform of cooperation ng mga bansang miyembro niyan. The member countries have come to agreement to aid one another in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saan bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-expedite ang mga ito. Ang depensa po ni Attorney Roque, bahagi lang daw ho ito ng political persecution. Kaya nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Kailangan muna bang hintayin yung decision po ng asylum application niya bago makapaglabas ng red notice? Sagutin ko na muna yung nauna kung hintayin ba ang asylum ng Netherlands. Internal machinery ng Netherlands ang mag-take niyan, pero siguro naman makikita naman ng Netherlands na itong kaso ni Roque, hindi naman ito kung anong klaseng kaso, kundi talagang kitang-kita na human trafficking ito eh. And that is punishable in most parts of the world. At pagkatapos sa accusation naman, sa depensa niya, na ito ay political persecution, abay abogado siya, naiintindihan niya yan kung ano political persecution. And alam naman natin ang kanyang history of spewing fake news at saka misinformation and disinformation and outright lies. Wala siyang political persecution dito sa bansa natin at hindi siya pinipersecute ng bansa natin, kundi siya ay hinahabol sa kanyang mga ginawa na may mga complainant, na-recover natin ang mga traffic persons, na mga tinutorture doon sa mga FOBO at with attendant crimes na mga ginawa nila doon sa FOBO operations na ngayon ay pinasarado na at in-outlaw ng ating presidente. Pero, sir, pwede po ba, General, na, okay, kung kunwari man po ay ni-recognize na po ng Interpol yung red notice, so hahanapin na nila. Kung sakali man pong mahuli nila, sa gitna po ng political asylum, yung asylum na hinihiling po ni Attorney Roque, pwede po bang hindi nila yon ibigay kung sakali sa Interpol? Hindi siya ibigay sa Interpol? Ayaw ko pong paunahan kung ano man ang gagawin ng Dutch government regarding kay Harry Roque, But we just would like to emphasize na si Harry Roque ay nahaharap sa isang heinous crime dito sa bansang Pilipinas. I just don't know if makumbinsi niya ang ibang bansa na siya ay inosente at siya ay hindi dapat ibalik sa Pilipinas sa cases na yan. Because I really doubt it na
siya ay paniniwalaan at nakikita naman na sa mainstream media at sa social media kung sino siya at kung ano ang kanyang background. But obviously, of course, tuloy pa rin ang formal channels na gagamitin ng ating bansa, including the police police attaché program, para maibalik siya sa bansa pag ma-clear na ang mga legal processes. Tayo naman ay gusto nating gusto nating i-emphasize na sa gobyerno po ng ating Pangulong BBM, tayo ay strictly to the rule of law. Talagang sumusunod tayo sa sistema ng batas at ating ina-exhaust ang mga legal means and the formal channels para sa mga trabahong to. At wala tayong balak na lumabas man diyan sa kung ano ang sinasaad ng batas. Alam nyo, sana itong mga reporter, sana hinay-hinay mo na sila sa kanilang mga questioning. Kasi nga, meron silang sagot o meron silang tanong doon makabayan. Napansin ba natin na meron siyang unnecessary po na question na itinanong doon kay General Torre, which is, hindi dapat yun itatanong. Bakit? For example, tanong niya doon sa pag-file or pag-request ng taga-CIDJ doon sa Interpol makabayan na mag-release na ng red notice. Diba? Tinanong po ng reporter na yon na kailan daw ito mangyayari. Kailangan ba bang itatanong niya makabayan? 'Di ba? Hindi yan dapat sasagutin. Bakit? Kasi mapipreempt yung mga plano ng taga-CIDJ or ng ating otoridad makabayan. 'Di ba? Hindi nag-isip eh. Pero syempre, trabaho nila yan. At saka marami pang mga sinabi tungkol doon sa plano ng Dutch Police at saka ng Interpol makabayan. Hindi rin po dapat yon itatanong. Kasi nga, plano ng taga-CIDJ ng ating otoridad, siyempre isikreto yan para hindi maalerto yung mga gonggong makabayan. Gonggong talaga. Yung mga walang trabaho na puro lang paninira, puro lang pagprotekta doon sa mga Duterte. Si Bato de la Rosa, sila si Sara Duterte, si Bongo, kasi sila yung next na hahainan ng warrant of arrest makabayan. Diba? Napaka-confident nila. Nandun sila ngayon, si Bato de la Rosa the other day. I think 3 days ago, nandun na po ito sa Europe, nandun po sa Netherlands, makabayan, si Bato. Kasi meron silang plano, end of this week yata yun, Saturday ba yun or Friday, meron ka silang pagtitipon-tipon makabayan, mga supporter ni Digong, marami na naman po. Sila po ay magtipon-tipon doon. Meron silang big event na makabayan. 29 ba yun? 29 or 30 yata yun if not mistaken. Kaya nga pumunta doon, itong si Sara, pumunta doon, itong si Robin, pumunta doon, itong si Bato de la Rosa. Very confident sila kasi wala pa yung red notice makabayan or wala pa yung kanilang warrant of arrest. So tungkol dito kay Harry Roque, malapit na ang red notice makabayan. Iilang days na lang yan. So kanina sa live po ni Harry Roque, abay nagpanik. Talsik laway na naman po sa kanya pag-explain makabayan. At saka nang inis na naman po kay PBBM. Nang inis na naman po sa mga kabinete natin dito sa Pilipinas, sa kabinete po ni PBBM. Ininis na po makabayan, hindi daw yung totoo. Diba klarong-klaro talaga na siya po natatakot makabayan? Hindi naman yan magsisinungaling si DOJ Secretary Crispin Remulla. Hindi siya magsisinungaling. Bakit? Kasi kapag magsinungaling si Remulla, maraming maapektuhan po na ahensya makabayan. Lalo na maapektuhan po si PBBM kasi mawala po yung kredibilidad ng ahensya natin kapag sila ay magsisinungaling. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Remulla na meron pong 2 o 3 hawak na Philippine passport itong si Harry Roque. Pero ang sabi niya ni Harry Roque, wala daw makabayan. Fake news daw ang mainstream media. Fake news ba, Roque? Diba? So anyways, makabayan ko, pag-usapan po natin itong nangyari kay Bong Revilla kasi siya po ay na-depress makabayan kasi siya po ay natalo sa eleksyon, nung dumaang eleksyon. And according sa kanya makabayan, kung bakit daw siya natalo, dahil daw sa fake news. So dahil sa fake news, siya ay natalo, kakasuhan niya yung naninira sa kanya makabayan, mga personalidad, pati po yung mga vlogger o sino mang nagpakalat ng fake news makabayan. Marami siyang kakasuhan. At so before natin re-reaksyonan itong plano ni Bong Revilla, ito ang ating balita. Planong magsampa ni outgoing Senator Bong Revilla ng kasong cyber libel laban sa mga vlogger at personalidad na nagpakalat ng disinformation, bagay na
nagpatalo umano sa kanya sa eleksyon. Bigong makabalik muli sa Senado si re-electionist Senator Bong Revilla at ang sinisisi niya rito ang mga nagpakalat umano ng disinformasyon tungkol sa kanya nung nagdaang eleksyon. I'm sad dahil nabiktima tayo ng fake news at napaniwala nila yung ibang tao na gano'n nga yung totoo. Maraming mga kabataan na bumuboto, hindi nila alam kung ano yung mga nangyari in the past years. Kaya dapat ma-inform natin sila. Isa sa tinukoy niyang fake news tungkol sa kanyang plunder case noon sa Sandigan Bayan kung saan siya naakwit. May kumalat daw na peking dokumentong nagsasabing kailangan niyang ibalik ang 124 million pesos sa National Treasury. Sa mga social media post, nakalagay na hindi pa rin niya umano isosoli ang pera, bagay na hindi naman daw sinabi ng senador. Matatanda ang noong 2018, inakwit ng Sandigan Bayan si Revilla pero hinatulan namang guilty sina Janet Lim Napoles at ang aide ni Revilla na si Richard Cambe kaugnay ng pork barrel scam. Pero hindi malinaw kung sino ang dapat magsauli ng halagang 124 million pesos. Ang giit ng kampo ni Revilla, dahil acquitted siya, wala rin siyang pananagutang sibil. Kaya balak daw ng senador na magsampa ng kasong cyber libel laban sa vloggers at iba pang personalidad sa social media at websites. Makikipagtulungan daw sila sa NBI dahil pseudonyms lang ang gamit ng ibang account. Sa akin palagay, yes, orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics. Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang maganda dito, yung fake news. Kailangan muna matrace natin mabuti. Mahirap kasi mag-speculate. Ayokong magbintang. Senator Revilla will be filing the appropriate charges, specifically cyber libel against certain individuals. I will give one example of such a post. Quinote yung binanggit ni Senator Bong, no? Sinabi ni Senator Bong, which is true, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. It was one of his campaign promises that if he is elected this year, he will author or co-sponsor a bill. Now, ang problema, pag tiningnan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Obviously, Senator Revilla never said this. There is nothing in the decision of the Sandigan Bayan wherein he was been ordered to return any amount to the government. This is actually one of the examples to show how fake news can actually create such a negative impression on an individual. Actually, makes him so depressed right now. And I will say this, he's depressed because he feels that he has let down the Filipino people. That he has been deprived of a chance to continue to serve. I think it's about time that people have to be made accountable, especially for false and fake news like this, without any fear of being penalized later on. Yes, sir. Can you explain further yung binanggit niyo po na wala namang pinapabalik ang Sandigan Bayan kay Senator Bong na 124 million? Thank you, sir. I show you the one page, at least the tinatawag natin na dispositive portion ng decision ng Sandigan Bayan in SB-14-CRM-0240, People versus Revilla et al. You will see that dito sa dispositive portion na to, which was a decision signed by the 5 justices of the Sandigan Bayan who handled this case, including the now presiding justice of the Sandigan Bayan, si Justice Ekong. Pag tiningnan nyo, nakalagay naman dito that Senator Revilla has been acquitted. And then, the subsequent paragraph will reflect that it says, pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000. Now, if you take a look at Article 100 of the Revised Penal Code, it clearly provides that every person who has been held criminally liable for a felony shall also be civilly liable. Meaning, pag ikaw ay na-convict, then merong karampatan ngayon na parusa din na ibalik kung merong civil damages. Obviously, in this particular decision, makikita nyo na acquitted si Senator Bong from plunder. So kung acquitted siya, hindi po maaari na siya ay mapatawa ng civil damages kasi nga, sinabi nga na absuelto siya. This is the
decision itself made by the Sandigan Bayan which cleared him both from civil and criminal liability. Okay, so ito ang masasabi ko mga kababayan. Dito kay former Senator Bong Revilla, para sa akin, no, itong magpa-file or itong pagpa-file na ng kaso dito po sa mga naninira sa kanya mga kababayan, it's not a good move. Para sa akin, not a good move mga kababayan. Asal bata ho yan. Alam na pala niya na meron siyang nakita ng mga fake news mga kababayan. Bakit hindi niya inaksyonan? Inaksyonan, ibig sabihin, gamitin niya ang kanyang platform. Gamitin niya yung mainstream media, gamitin niya yung mga vlogger na mga kakilala niya mga kababayan. Diba? For example, diba meron siyang political ads mga kababayan noong time po ng kanyang panggampanya. So i-insert niya sana o in-insert niya sana doon sa kanyang political ads na tungkol po sa kanyang kaso noon na acquitted naman pala siya mga kababayan. Acquitted na. Ibig sabihin, clear po ang kanyang kaso noon sa plunder. Bakit hindi niya isinali mga kababayan? Bakit ang taas po ng length time o time ng kanyang pagsasayaw ng budots kaysa mga informations na pwedeng magamit ho ng kabilang kampo na ipapanira sa kanya mga kababayan? Correct if I'm wrong. Diba? Dapat ganyan, ginamit niya ang kanyang Facebook account na ang dami po ng kanyang followers mga kababayan. So ang mga followers niya, yung mag-disseminate ng information na ito po ang kaso niya noon pero acquitted na ho siya, clear na ho siya. Bakit hindi niya inaksyon ng mga kababayan? At bakit ngayon lang siya nag-iyak? Diba? Depressed? Bakit naman siya madidepress? Kung ganyan pala, siya ka-soft mga kababayan, madali lang po ma-depress, well, hindi na sana siya pumasok sa politika. Kasi normal talaga sa politika mga kababayan, yung siraan. Diba? Magsisiraan talaga yan. Normal ho yan mga kababayan. At saka, dapat titingnan lang po niya yung sitwasyon noon ng mga Marcos, mga Marcoses, ni PBM. Diba, noong time po na siya po ay tumakbo bilang Vice Presidente mga kababayan hanggang yung time na 2022 na siya ay tumakbo bilang Presidente, sangkatirba, hindi na po natin mabilang yung fake news against sa kanya mga kababayan. Diba? Nag-file ba siya ng kaso? Hindi. Patuloy pa rin po siya. Nung natalo siya bilang Vice Presidente mga kababayan, kasi diba, siya po ay tumakbo bilang Vice President noong 2016, sinisisi ba niya ang taong nagpakalat ng mga fake news? Diba wala kahit isa, wala siyang pinailan ng kaso mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin po siya, ginamit niya ang kanyang YouTube account, ang kanyang Facebook account, nilatag niya ang kanyang mga plataforma. Dapat ganyan, Bong Revilla. At saka, alam niyo mga kababayan, isa rin po ako sa nag-critics doon kay Bong Revilla. Nalaban natin, pero hindi tungkol sa kanyang kaso na plunder. Tungkol doon sa kumalat ng sample ballot na hindi in-include ang pangalan ni Benhur Abalos. Diba meron tayong ebidensya mga kababayan, hindi in-include ang pangalan ni Abalos. Ibig sabihin nilaglag ni former Senator Bong Revilla si Abalos mga kababayan. Diba? So yun po ang critics ko sa kanya. Doon ko siya binanatan mga kababayan. Kasi marami pong nagsasabi sa akin, mga viewers natin na mismo nandun po sa or taga Cavite mga kababayan, na meron po ebidensya sa polbalot, wala doon si Abalos. Dapat nga magkakaisa sila mga kababayan, di ba? Dapat nakita natin doon yung mga kasamahan po niya na mga nandun sa alyansa sa inilabas niya or inilabas po ng kampo ni Bong Revilla doon sa sample ballot mga kababayan. But sad to say, nilaglag niya itong si Abalos. So doon kami umatake. Pero hindi kami nanira doon tungkol sa kanyang kaso noon mga kababayan, yung plunder case, 'di ba? And also 'di ba si Kiko Pangilinan, tingnan nyo ang mga fake news tungkol kay Kiko Pangilinan, sangkatirba talaga. So anong ginawa ni Kiko Pangilinan? Ginamit niya ang kanyang Facebook account, sinagot niya isa-isa yung mga fake news, ibinabato sa kanya mga kababayan. Dapat yun ang ginawa ni Bong Revilla. Tapos ngayon sa scene niya yung fake news, nandyan ho yung fake news. It's up to you kung paano mo yan sasagutin, paano mo yan tutugunan, at paano mo yan susolusyonan, Bong Revilla. Okay, huwag ka nang umiyak dyan. Parang bata eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic mga kababayan, set mo na natin. Nandyan po si Lilian Lalyabe, Leonardo Saliero, Marcela Mercado, Manang Biday from Athens, Greece, Haidson Ninita Omale, Elizabeth Habihan, Crescencia Andrada. Nandiyan po kasama natin si Moonflower, Jocelyn Flores, Pink Lover, Alberto Orbestondo, Haidson Norberti, Susan, Ella Bisario. Nandiyan po si MC Big Dallas, Hazel Alia,
isyara natin si Lucia Medina, Velia Bautista, GC Kim, Shirley Risman, Jaime Garcia, at saka nandyan rin po si Derek Erwina Argelies at Derek William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, kanina rin po sa balita, di ba, inilabas na po ng taga-kamara kung sino ang kanilang magiging spokesperson, mga kababayan. Di ba yung anak po ni Abante, na former Congressman Abante, mga kababayan, yung si Attorney Princess Abante, yung palaban, yung sumangot doon sa paninira ni Sara Duterte nung time po ng pangampanya, mga kababayan. Si Princess Abante, di ba palaban niya, mga kababayan? Good news talaga yan para sa akin. Kasi nga kung meron tayong spokesperson po doon sa palasyo, si Attorney Claire Castro, meron pong palaban dito sa Kamara, mga kababayan. At yan po'y kaabang-abang. Ito ang ating balita. Attorney Princess Abante, I believe I will assume starting today. Opo, as House spokesperson, I will be working closely with all of our media friends here sa House to give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkakaroon ng spokesperson? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside from the members of the House of Representatives. Ano yung nag-raise ng need for this? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso ngayon. Ma'am, Sino po nag-tag sa inyo? Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was the minority leader, and even in his capacity now as chairman of the Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. No? So recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. Ma'am, is it Speaker Romualdez? I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication team. Okay, so hindi niya inamin no kung sino nag-appoint sa kanya, pero para sa aking makabayan, ito opinion ko lang to. Malamang sa malamang si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin ko lang si Speaker Martin Romualdez, even though hindi inamin, saka hindi po sinabi po ni Attorney Princess Abante. According sa kanya, kasi nung tinanong siya ng reporter makabayan, matagal na doon na plano ito na nandun pa ang kanyang tatay dyan sa Kamara makabayan. Hindi niya inamin kasi according sa kanya, hindi daw sila nakausap ni Speaker Martin Romualdez. Pero sa akin, para sa akin no, si Speaker Martin Romualdez ang nag-appoint sa kanya makabayan. Kasi desisyon ho yan ng sa Speaker. At saka, second makabayan, wala pong mali kung si Speaker man ang nag-decide na siya po i-appoint bilang spokesperson. Maganda na move yan. Wise move yan makabayan. Kasi nga, di ba, hindi natin alam kung sino yung spokesperson po ng Kamara. Di ba? Ako nga, hindi ko alam makabayan. Kasi every time po na meron silang press con or merong mga pagtitipon-tipon, yung mga mainstream media, kahit sino-sino na lang yung tinanong makabayan. Kahit sino-sino na lang dito yung sumasagot sa mga question ng mainstream media. Kaya hindi natin alam hindi natin alam kung meron bang spokesperson. So wala pala talaga makabayan. Ito ang first time na nagkaroon po ng spokesperson ang Kamara. At yan po'y kaabang-abang. Kasi nakilala na po natin itong si Attorney Princess Makabayan na palaban. Katulad ng kanyang tatay na si Abante. O, di ba? So, yan po maganda. And also, makabayan ko, siyempre, ipapakita natin dito yung good news para makita po ng mga DDS kung ano yung mga programa
meron ang ating gobyerno na malaking tulong talaga sa ating mga kababayan na mga magsasaka. For more details, let's watch this. Tiniyak naman ng Agriculture Department na walang dapat ipag-alala ang mga magsasaka sa Bulacan hinggil sa pagbili ng kanilang mga palay. Ayon sa DA, pinabibilis na nila ang pag-unload ng mga bigas sa kanilang mga bodega. Balik puhunan na lang ang nakukuha ng magsasakang si Reynaldo dahil sa bagsak presyong pagbili ng traders sa palay. Kaya laking pasasalamat niya sa aksyon ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pataasin ang kapasidad ng NFA warehouse nang sa gayon ay makabili na ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo. Bilang isang magsasaka, talagang ramdam namin yung epekto ng NFA. Kasi kung sa labas kami magbebenta o sa traders, talagang lugi. Ay napakaganda ng programa ng ating gobyerno. Ito na rin ho yung utos ng ating presidente sa hindi lang sa akin at sa lahat ng cabinet members, no, is double time kami lahat at we have 3 years to go. We have to go down and talk to our stakeholders. 70 truck ang binili ng NFA para ngayong taon, habang 130 trucks naman para sa susunod na taon. Nagpapabili pa ang DA ng 500 truck sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Kinonsulta naman ng DA ang mga magsasaka kung ano ang dapat maghawak sa mga truck habang hinahantay ang harvest season. Ang ilang magsasaka sa Bulacan, hiniling na sa LGU na lang ipagamit para magamit ng Irrigators Association. Habang mungkahi naman ng kooperatiba sa San Ildefonso na ipahawak ang mga truck sa aktibong kooperatiba na nag-ooperate sa kadiwa ng Pangulo para sa mas mabilis na pagsusupply ng 20 pesos na bigas. Ilan pa sa mga pinag-usapan ay ang pagpapabilis ng repacking ng NFA rice at ang pagpapababa ng production costs, kagaya ng paggamit ng organic fertilizer. Tinatrabaho na rin ng DA ang pagpaparami ng drying facilities para sa mga palay. Handa naman ang magsasaka na makipagtulungan sa gobyerno para mas pagandahin ang serbisyo ng sektor ng agrikultura. Ang amin ding kooperatiba ay naka-apply doon sa RCEP program na RPS2. Ito yung Rice Processing Center na pwede naming i-offer sa NFA na ang mga stock nila ay sa amin ipagiling at nang makatipid din sila ng upa at nang makalaban kami sa mga middleman. Ayon sa DA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa para matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mapataas ang produksyon ng produktong agrikultura. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para sa food security. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa itong matulungan po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at binulag na mga DDS fake news peddlers. So please, like and share. Okay? So, ishare po natin yung mga nag-comment doon sa Facebook. Nandyan sila si Emerald Gemini, Carmelito Ribeto, Mege Bom, Elsa Hoffman. I-shoutout natin si Testa Maliwan, Carla P. Marquez, Pia Bandonel from Sison, Pangasinan. Nandyan rin po si Zinaida Anulacion, Jonathan Beroya Camasosa, Hatsimens Niyaka Nolpes, Ben Derequito, Daniel Galarpes, Elmer Pinaranda, Lori Magpantay. Nandyan rin po si Merda Borromeo, Emma Valdez, Evelyn Garcia, E.G. Gapi. Nandyan rin po si Vandel Kel, Florida Dairo, Berth Bakod Cabalsa, Adan Eva, hi to Rosemary Aguilar Loresta. I-shoutout natin si Sembad Baldonasa, Jesus Bagorio. Nandiyan rin po si Mary Red, JRN, Felicitas Manibog, and hi to Nonske Pasamonte. Okay, so makahabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at hihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan.
Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Ididalangin ko to sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,